Greetings mga kababayan, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong. I hope all is well sa inyong lahat, saan po kayo naroroon. Ang ating pong topic sa episode nito ay, again, may kinalaman sa sulat po sa atin na hinggil sa sinatawag nating settlement of estate. Alam po ninyo, itong settlement of estate o yung mana partihan ay napaka-mainit po na topic at alam naman po ninyo, ay marami na tayong videos na ginawa tungkol sa usaping ito. At kailangan lang matalakay natin ito upang bigyan daan yung sumulat po sa atin hinggil sa kanyang usapin kung paano maipalipat yung ari-arian, yung kanilang mga ari-arian namatay na naiwan ng kanilang mga magulang. Kasi po, mayroong nagsasabi, na sabi sa atin sa liham, na mayroong, pagkaalam niya, may nagsasabi na mayroong iniwang will, Meron namang nagsasabing walang iniwan na will. So, marami po silang mga kapatid. At meron din po silang kapatid sa labas. At meron daw di umano na may ampun pa yung kanilang magulang at may nagsasabi naman na yung ampun na yun actually hindi naman legally adopted kaya dapat daw walang mana. So, in this situation, mukhang base sa sulat sa atin, nagkakaroon po ng I would say hidwaan or competition doon sa pag-angkin o sa pag-appropriate ng mga mana ng mga naiwan nilang magulang. So, tinatanong ka sa atin, paano daw nila mailipat yung property sa kanila at mapahati-hati? Bago natin matalakay ito, ay dito muna tayo sa ating legal maxim for this episode. Ang ating pong legal maxim sa episode nito ay may tinatawag nating void ab initio. Ibig sabihin niyan, void from the beginning. And nandinig natin palagi, pag sinabi nating void ab initio, ang isang usapin o ang isang kasulatan, ibig sabihin niyan, wala pong bisa, Wala pong bisa, void ab initio from the beginning. So, in a nutshell, yun po ang ibig sabihin ng void ab initio. Okay po? Now, back to our topic discussion, okay? Ang sabi niya dito, marami silang usapin, mana. Paano daw malalaman kung nagkaroon talaga ng extra ng will, Yung kanyang magulang kasi sabi ng anak, mawalang will, meron nagsabi, meron sinasabi na itinatago yung will. Okay po. Now, let us assume, kasi walang kasiguraduhan na walang will, let us assume na walang will. Pag walang will, simple lang po ang proseso. Okay? Magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate with partition. Kung hindi pa nahati-hati yung lupa, again, ay magpa-survey kayo sa geodetic engineer upang magkaroon kayo ng subdivision at saka subdivision plan and lot plan ang bawat isa. Wherein, assuming 10 kayong magkakapatid, merong anak sa labas man yan o anak sa loob, ay kung ilang kayong magkakapatid, ay i-subdivide ninyo yung lupa in equally, And with respect to yung mga anak sa loob, Ang anak sa labas naman, mga tagapagmana din yan. Ang pagkakaiba lang is that assuming na yung anak sa labas ay kinilala, pag sinabi nating kinala, acknowledged child, entitled siya, okay, na magmana. Kaya lang yung mana niya is maliit lang, Katumbas lang kalahati ng mana ng isang legitimate child, okay? Yung ampo naman, well, kung talagang legally adopted siya, ay entitled siya magmana na tulad ng isang legitimate child. Pero kung hindi naman siya legally adopted, he is not entitled to receive the legitimate o yung mana. Okay? Yun ang basic po. Okay? Once na meron na kayo niyan, okay? Magkasundo kayo magkapatid, okay? I-partition ninyo yung property. Okay?
pag partition nyo yung property, oh, by the way, bago natin makalimutan, para magkaroon ng extrajudicial settlement, okay, ang isa sa mga requirements pala yan, isa sa mga requirements ay kailangan yung mga tagapagmana lahat ay nasa tamang edad na, no? In short, 18 years old and above, okay? Pag mayroon pong tagapagmana na minor pa, hindi po pwede yung extrajudicial settlement. Saan po tayo pupunta rito? Pupunta tayo sa husgado. Magiging judicial settlement of estate po yan. Bakit judicial? Kailangan makialam ang korte because mayroong minor dito na involved na yung minor wala pang legal capacity to act. So, kailangan protektohan yung kanyang karapatan sa ilalim ng batas. Kaya kailangan ang imprimatur ng korte upang siguraduhin na yung minor ay magkaroon ng legal guardian upang mapangalagaan ang kanyang kapakanan. Ngayon, kung may utang kung may utang din yung namatay, hindi rin po pwede yung extrajudicial settlement. Kailangan judicial settlement din. At kung mayroong last will and testament yung namatay, hindi rin po pwede yung extrajudicial settlement. Saan tayo pupunta? Doon tayo sa judicial settlement o pupunta na tayo ngayon sa testamentary succession. Kung saan, korte din ang babagsakan. Kasi pag may last will and testament, kailangan i-probate sa court yan. Pag sinabing probate, isasubmit po yan ng mga heirs, ng executor o administrator sa korte upang ilitisin at patunayan na yung last will and testament ay valid ba yung intrinsic at saka extrinsic portion o substance ng last will and testament. Pag sinabing intrinsic po, ay ito pong kung ano yung nakalagay doon sa will na yan, kung ito ba isang ayon sa batas, in form and substance. Yung extrinsic po naman, ito mo ay kinalaman sa batas, okay? Nung tungkol sa law on testamentary succession, okay? Or forms and substance as well. So, ang korte na po ang magdidesisyon yan, okay? Ngayon, once na kanina inassume kasi natin na na walang last will and testament, inassume natin yan. So kung inassume natin yon, it is safe to assume na everything is in order. Kaya lang dahil nabanggit nyo kanina na walang na hindi nagkakasundo, magkaroon ng pag hindi kayo nagkakasundo, hindi kayo nagko-compromise, ang gagawin ninyo is kailangan ay sa korte, ang sino man sa inyo ay pwedeng pumunta sa korte upang mag-file ng petition for partition of the estate. At magiging madugo po ito dahil pag sa korte na po ay magkaroon po ng adversarial ang inyong usapin. Pag sinabing adversarial ay magkaroon po ng litigation po ito. At pag may litigation na po ay mahirap pong maawat yan kung hindi mag-compromise o magkasundo kasi po ay wala pong katapusan yan ang inyong usapin. Maaaring makarating po yan sa Court of Appeals o hanggang sa Korte Suprema pa at it will take a while at for all you know ay baka it will take, mayroong iba dyan, umabot ng 15 to 20 years. No? So, it is to the best interest of the heirs to come out with their senses and be practical about this whole thing and settle this matter amicably. Because, in the first place, the law protects the legitim of the heirs. No? In fact, the law prohibits any preterition or yung pinagkaitan ng mana. No? Kaya lahat ng mga compulsory heirs, protektado po yung kanilang mana. Hindi po ito pwedeng ipagkait ng ninuman. Ang sino man sa mga heirs na pinagkaitan ng mana ay pwede pong mag-file ng petition sa korte para hingiin yung mana o hingiin yung balance ng kanyang mana. So, ito po ang inyong tatandaan. Okay. Ngayon, pagpalipat na sa titulo. Okay. Pagpalipat sa titulo, assuming na kanina na nagkaroon kayo ng extrajudicial settlement at ayos naman ang inyong ang inyong usapan, nagkasundo kayo, ang next step po ninyo yan is ipanotarize ninyo inyong extrajudicial settlement, pirmahan to lahat, and then bayaran po ninyo yung
estate tax at saka documentary stamp tax. Bayaran po ninyo yan. And then, magkaroon po kayo ng notice of settlement of estate publication sa newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks. Okay? Pag natapos na po yan, bibigyan kayo ng kopya ng dyaryo, no, kung saan nakapublish. Actually po, yung publication po, hindi naman po yan buong dyaryo eh. Maliit lang po yan, maliit na portion sa mga obituary. Merong portion doon. Maliit kasing laki lang po ng business card yon, no? Para depende kung gusto nyo makatipid, it's not really that big. Malaki lang konti ng business card o kasing laki ng business card. Nakalagay lang doon, notice to the public that yung estate nung namatay ay nagkaroon ng settlement ng mga heirs niya at ito ay sa pamagitan ng extrajudicial settlement at ito ay acknowledged ng notary public na ganito, ganyan. Docket number, page number, okay, series o ganon, document number. So, yun lang, very simple lang po yung ano. And then, pag meron kayong ganyan, nabayaran na lahat ng mga taxes niyo, bibigyan kayo ng BIR ng Certificate Authorizing Registration. The moment mayroon na kayo niyan, you are now ready. Okay? So, ang kailangan ninyo ay pumunta kayo sa assessor's office, okay, tsaka sa register of deeds. Dala-dala ninyo yung inyong original na pinagbayaran ninyo ng sa BIR, ng mga resibo, at saka yung inyong EICAR, yung CAR, Certificate Authorizing Registration, at yung kung may titulo kayo ng lupa, yung certified true copies, okay? At ganun din sa assessor's office, meron kayong certified true copy ng inyong tax declaration, meron kayong tax clearance from the local government ninyo sa treasurer's office na fully bayad yung inyong amilyar doon sa lupa. Okay? And then, with that, pupunta kayo sa Register of Deeds para isurrender po ninyo yung original na titulo ng lupa at saka yung inyong galing sa BIR na CAR, no, ECAR, at yung inyong mga resibo na pinagbayaran at saka yung tax clearances, okay? At yung inyong settlement of estate na may tatak doon yung BIR, no? May mga barcode na ngayon yan, okay? I-submit niyo sa Register of Deeds, okay? At saka sa assessor's office. At doon ma-cancel yung lumang titulo, okay? At mabigyan kayo ng panibagong titulo. In the process, naka-register na po yung inyong settlement of estate doon sa Register of Deeds. Now, ang tanong, ano ba ang significance sa pagperehistro ng inyong settlement of estate o deed of sale man yan sa Register of Deeds? Pag nakarehistro po ito, I mean, the whole world is bound by that instrument. Ito po yung naka-annotate po yan sa titulo, no? At mayroon kayong panibagong titulo, and this will be the basis of the Register of Deeds at yung assessor's office upang mailipat ang titulo sa mga co-owners o mga tagapagmana. Okay po? So, in a nutshell po, ay yan po ang ating ating substance ng ating usapin. Na sana yung sumulat po sa atin ay nabigyan po ng kasagutan o clarification ang inyong mga katanungan. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.